naimbag na malum. Gada kayo amin. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Welcome back again sa ating channel. Nandito na naman po tayo sa ating usapang pagti-treasure hunting naman po. At tayo na naman ay magbabahagi na naman po ng kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Hapon na dinala po dito sa ating bansa. So lagi po nating ibinabahagi po mga kababayan ang ating nalalaman sapagkat nais po nating matuklasan ng ating mga kababayang mga amateur treasure hunter ang mga sikreto ng mga Hapones na dinala po dito sa ating bansa. So bago natin umpisahan ang ating pag-uusapan na namang topic na ibabahagi, tayo ay magpapasalamat na naman sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong gagawin mga kababayan. So umpisahan na po natin mga kababayan ang aking ibabahagi sa inyong mga marker po na kung saan nagtuturo ng direkta sa object o sa treasure. So siguro naman mga kababayan ay ang ating mga kababayang mga treasure hunter ay nagnanais na makatuklas ng mga sikretong mga gold bars at mga treasure na kung saan kanila pong hinahunting at maaring hindi alam ng ating mga kababayang treasure hunter, yung amateur lamang, yung mga baguhan na ang mga araw na kung saan ano-ano ang mga araw na legit or direktang nagtuturo po sa nakatagong kayamanan. So atin pong ibabahagi sa inyo mga kababayan, mga ka-TH, yung mga arrows po na direktang nagtuturo po sa treasure. So yung mga arrow po na positibo na nagtuturo ng direkta doon sa nakatagong sikreto sa object, sa treasure mismo nakaturo. So ibabahagi po natin yan. Samahan nyo ako mga kababayan upang tayo po ay magtagumpay sa ating hinahanap at makapagbigay naman tayo ng kaunting ideya at kaalaman sa ating mga amateur treasure hunter. So halika kayo at atin pong i-discuss sa inyo mga kababayan ang mga ilan po sa mga araw na kung saan legit na kung saan nagtuturo ng direkta sa mga sikreto ng mga Hapones. Welcome back again sa aking channel mga ka-TH. Andito na naman tayo at atin pong ibabahagi na naman sa inyo itong ating kaunting nalalaman tungkol po sa mga araw na kung saan positibo at accurate, na kung saan direktang nagtuturo po sa mga object or treasure na kung saan itinago ng mga Hapon. At atin po itong ibabahagi sa inyo at bago natin yan na i-discuss ay papanoorin muna natin itong bundok na kung saan napakainam po mga ka-TH. So bago natin umpisahan ay sisilayan din muna natin itong ating kinaroroonan na kung saan ito po ay mga garden ng mga bulaklak at mga gulay. Yan po mga ka-TH. So umpisahan na po natin at ang atin pong pag-uumpisa ay napakasimple lamang. Ito po ay ating ginuhit lamang sa papel at i-discuss natin sa inyo mga ka-TH. Ipakita natin. Pasensya na kung ito lang ating abot kaya, hindi natin kayang mag-edit kung ano pa at ito ay simpleng pamamaraan lamang sa pagbahagi sa inyo. So, una po mga ka-TH, ito po ay mga accurate na kung saan araw na kapag nakita ninyo na iginuhit sa bato, ito po ay direktang nagtuturo sa object o sa treasure mismo na kinaroroonan po ng treasure. So may mga araw po kasi na hindi direktang nagtuturo sa treasure. So atin pong ibabahagi itong mga araw na ito na kung saan direktang nagtuturo sa treasure. So una po ay ito. Kapag nakakita tayo ng ganitong araw na parang may wave, kung nakikita ninyo kakaiba siya, parang may alon, yung pitan niya ay parang nag-glitter S at may dulo siya na parang pana. Yan po ay paslanting po siya mga kababayan, paslant. Yan po ay direktang nagtuturo sa object, to the object. So may mga araw na hindi accurate po. So tandaan po natin ito po ay accurate ayon sa Japanese code na kung saan ginagamit po ng mga Hapon na accurate.
Ito ang pangalawa ay ang aro po na padiritso. Kapag nakita tayo ng aro sa bato na padiritso sa ilalim, yan po ay direktang nagtuturo mismo sa treasure sa object, mga ka-treasure hunter. Pangatlo, ito pong pangatlo ay aro po na nabiyak. Nabiyak po siya sa kaliwa. So kanan lang natira, kanang bahagi. So ang ibig sabihin niyan 4 meters to the right. So sa kanang bahagi, direktang tinuturo niya ang treasure. So sa kanang bahagi, pag nakita tayo niyan 4 meters to the right po, mga ka-TH. Ito po ang pang-apat po ay nabiyak na naman siya sa kanang bahagi at ang kanyang aro ang natira po ay sa kaliwa. Kaya ang mangyari ay 4 meters to the left. So ang treasure ay nasa kaliwa, 4 meters ang lalim. So pag nakita tayo niyan ng ganyan, 4 meters lagi yan, ang lalim niyan. Kamukha din siya ng 4 kapag tiningnan natin, pailalim patusok po. Patusok po ang kanyang posisyon. So kung nakita natin na patusok yan, tiyak po ay direkta pong nagtuturo po yan sa treasure na kung sinasabi niya ay nasa kaliwa ang 4 meters na dapat huhukayin. So pang-5, ito pong parang mga triangle na matulis. Ito po ay mga accurate arrow head na kung saan ginagamit ng mga Japanese, na kung saan yung kanyang tulis, kung makikita ninyo yung tulis niya, ayan po ang sinusundan, yung mga tulis niya. So kapag makikita tayo ng tulis pataas, pailalim, yan po ay mga arrowhead. Yan pong triangle na yan, mga ka-TH. So ito po ang mga accurate arrows na kung saan dapat nating tandaan. Yan, may wave. Pangalawa, itong padirikta sa ilalim. Pangatlo, itong nabiyak na parang number 4 sa right side, at parang number 4 naman sa left side ay yan ay nagtuturo ng direkta sa treasure na sinasabi niyang 4 meters. At itong mga triangular na matutulis, yan po ang sinusundan na accurate na arrowhead, mga ka-TH. So mahalaga po yan, mga ka-TH, tandaan po natin yan, yung mga arrows na yan, at baka natin makikita natin sa treasure site yan, at karagdagan na naman kaalaman po tungkol po sa pagti-treasure hunting. So ito po ang ating sunod na tatalakayin. So ito, nakita na natin ito. Una, pangalawa, yan, alam na natin yan. So ang ating alamin naman yung paside, mga ka-TH. Itong straight line na paside, yan, ang ibig sabihin long range up to 100 meters. So kapag nakita tayo ng nakapaside na ganyan na sa bato nakalagay, ang ibig sabihin yan long range up to 100 meters kapag paside. So ito naman paside, subalit may tuldok siya. Kung nakikita niyo, may tuldok siya sa puwit. Pero parehas din doon, pero may tuldok lang dito na parang circle. Yan po ay short range up to 25 meters. So kung napapansin niyo, halos kapares dito sa taas, pero magkaiba sila dahil may tuldok. Short range up to 25 meters. So tinuturo niya hanggang 25 meters ang nakatagong kayamanan doon sa dulo. So ito naman may pa-carve sa puwitan at may tuldok sa puwit. Ang ibig sabihin short range 10 meters at may kuweba sa dulo. So kapag may carve po ang puwit niyan ay may kuweba sa dulo. So direkta po siyang nagtuturo sa treasure doon mismo sa ilalim ng kuweba. Ito po, ito naman ay paslanting pa vertical din na parang arrow na may tuldok sa puwit. Hindi siya pa circle, tuldok lang. Kung nakikita niyo, tuldok lang siya. Yan po ay nagtuturo na 1 to 7 meters ang kinaroroonan ng treasure. So kung makita natin sa bato yung mga yan na may arrow tapos may tuldok, yan po ay nagsasaad ng 1 to 7 meters ang distansya po ng treasure na kinaroroonan po. Doon po nakabaon. So ito naman po ay arrow na kung saan patagilid na nabiyak din, nawala yung kaliwa niya na sima. So 1 to 5 meters po
ang sinasabi niya 1 to 5 meters ang distansya mula po sa kinaroroonan ng araw papunta po doon sa treasure. Ito naman po ay pa-carve na parang 4 na ang ibig sabihin niyan ay 5 meters papunta sa kuiba. Kapag may sapuitan, may kuiba yan lagi pag may baluktot yung puwit. So kung may makita tayong araw na baluktot ang puwit, yan po ay may kuiba doon sa dulo 5 meters away. So ito po parang carrots na may 3 guhit sa puwitan. Yan po ay nagsasabi ng 7 meters. So sinasabi niya 7 meters mga ka-TH. At ito na naman ang susunod, yung araw na pababa na may tuldok na naman sa puwitan. Ang ibig sabihin niyan ay 3 meters ang lalim. So pag may nakita tayong nakaganyan sa kahoy o sa bato na patusok sa ilalim, tapos may tuldok naman sa puwitan niya, yan ay 3 meters ang inyong huhukayin mga ka-TH. Ito naman po ay pailalim na nabiyak na naman na hati, at ang kanan ang natira na kanyang sima ay ang ibig sabihin niyan ay 4 meters. So kapag nakakita tayo ng paganyan na pailalim na nakaukit sa bato, ay palaging 4 meters ang inyong huhukayin mga ka-TH. Yan po ay malaking bagay sa ating pagtitreasure hunting, sapagkat karagdagang kaalaman po ito mga ka-TH, sapagkat ito pong mga arrows na ito ay galing sa Japanese code at accurate arrows po ito na ating ibinabahagi sa inyo. So tandaan po natin lagi itong aking sinabi at binahagi po sa inyo upang kayo po ay magkaroon ng idea kung paano po malaman ang kinaroroonan ng ating hinahanap. So napakahalaga po ang mga sign na ito. So hanggang dyan lang po ang aking ibabahagi, at sana'y nakapagbigay na naman sa inyo ng napakagandang idea tungkol po sa mga sikrito ng mga Hapon dito po sa ating bansa. So bago tayo magtapos, meron na naman tayong pampaganda, itong bulan na ating nakuha noon, at saka ang magandang tanawin. So sana po ay na-enjoy kayo, at maraming salamat po sa inyong panunod.